Maagang umaga, ang banayad na gintong liwanag ng araw ay sumisilip sa pagitan ng mga puno ng gubat, tumatama sa daan patungo sa bundok bulan. Nakatayo si Mayumi sa paanan ng bundok. Ang mga mata niya ay nakatingin sa mataas na gilid ng bundok, natatabunan ng malaulap na hamog na parang mahiwagang tabing. Humahaplos ang malamig na hangin sa kanyang mukha, ngunit huminga siya ng malalim, ramdam ang lakas mula sa kwintas na ibinigay ng matandang babae at ang banayad na liwanag mula sa ahas sa kanyang tabi. Kumakabog ang puso niya, alam na nagsimula na ang pinakamalaking hamon ng kanilang paglalakbay. Lumabas si Elias sa kanyang tabi. Ang katawan niya ay kumikislap ng liwanag, tinig niya ay malumanay, ngunit matatag. Mayumi, hindi lang matarik ang gilid ng bundok na ito, kundi puno rin ng mga bitag ng mangkukulam. Dapat tayong maging maingat sa bawat hakbang at higit sa lahat, magtiwala sa isa't isa. Ngumiti siya, mahigpit na hinawakan ang kamay niya. Naniniwala ako sa iyo, Elias. Ano man ang mangyari, malalampasan natin ito ng magkasama. Nagsimula silang umakyat sa gilid ng bundok. Sa simula, ang daan ay puno ng maliliit na batong tumatagos at lunti ang damo ang tumutubo sa paligid. Ngunit habang pataas, nagiging mapanganib ang terrain. Unti-unting nagiging maluwag ang mga puno. Lumilitaw ang malalaking matatalim na bato na madaling madulas. Bawat hakbang ay kinakailangang pag-isipang mabuti. Ang ahas ay gumagapang sa unahan. Ang liwanag mula sa katawan nito ay sumasalamin sa mga bato na parang nagbibigay ilaw kay Mayumi. Pinangunahan ni Elias ang daan. Bawat hakbang ay tinutulungan siyang malampasan ang malalim na bitak sa bato. Pawis ang tumutulo, kumakabog ang puso, ngunit nanatiling matatag ang kanyang mga mata. Nang maabot nila ang kalagitnaan ng bundok, nagsimulang magbago ang paligid. Isang makapal na hamog ang bumalot na nagpatangay sa lahat sa malapanaginip na mundo. Umuugong ang hangin sa pagitan ng mga bato, kasabay ang may bahing tawa na pumapailan lang na nagpapatigil sa dugo ni Mayumi sa kanyang katawan. Mangkukulam, pinagmamasdan niya tayo, bulong ni Elias. Maging maingat ka. Biglang yumanig ang lupa sa ilalim nila. Ang maliliit na bato ay gumulong pababa at mula sa hamog, lumitaw ang isang higanteng nilalang. 2 beses ang taas kumpara sa tao. Itim na makintab ang balat, nagliliyab ang pulang mga mata at mahahabang braso ang yumayakap sa mga bato. Ang ungol nito ay umalingaw-ngaw sa bundok na nagpapagalaw sa lahat ng paligid. Lumayo si Mayumi, ngunit inilagay ni Elias ang kamay sa balikat niya. Malumanay, ngunit matatag. Huwag kang matakot. Tumindig at maniwala sa sarili. Kaya natin ito. Nagkaisa sila. Ginamit ni Mayumi ang maliit na kutsilyo para putulin ang mga sanga na humaharang, habang ginamit ni Elias ang kanyang lakas upang itulak ang malalaking bato sa gilid. Sumugod ang ahas sa nilalang. Ang liwanag mula sa katawan nito ay sumiklab na nagpahirap sa nilalang at napilitang umatras. Pagkalipas ng matinding sagupaan, nawala ang nilalang sa hamog. Huminga si Mayumi ng maluwag, ngunit alam niyang ito ay unang hamon lamang. Tumingin si Elias sa kanya, may liwanag ng paghihikayat sa mata. Mabuti ang ginawa mo, bata, ngunit mas marami pang hamon ang naghihintay sa atin. Nagpatuloy sila sa pag-akyat. Unti-unting nawala ang hamog, napalitan ng matarik na bangin. Malakas ang hangin sa bundok, na tila itinutulak sila. Mahigpit na humawak si Mayumi sa lubid at sa kamay ni Elias upang hindi matumba. Bawat hakbang ay nangangailangan ng tapang at ganap na kalinawan ng isip. Nang malapit na silang maabot ang tuktok ng gilid ng bundok, lumitaw ang isang maliit na talon. Malakas ang agos, bumabangga sa mga bato at bumubuo ng puting bula. Sa itaas, may lumang hanging bridge na gawa sa lubid na nanginginig sa bawat hihip ng hangin. Tumingin si Mayumi sa tulay, nanlumo. Dadaan ba tayo dyan? Tanong niya nang nanginginig ang tinig. Hinawakan ni Elias ang kanyang kamay. Malumanay ang tingin. Kasama mo ako. Maniwala ka lang sa akin at sa sarili mo. Nagsimula silang maglakad sa tulay.
Bawat hakbang, umiingay ang lubid, nanginginig ang tulay sa hangin. Gumapang ang ahas sa unahan, ang liwanag ay sumisilip sa bawat sirang tabla. Tinutulungan silang makahanap ng ligtas na daanan. Sa gitna ng tulay, biglang humihip ang malakas na hangin na nagpatagilid sa tulay. Sumigaw si Mayumi, kumakabog ang puso, ngunit niyakap siya ni Elias at pinanatili ang balanse. Nagpatuloy sila, hakbang-hakbang, nilalampasan ang takot na bumabalot. Pagdating sa kabilang dulo, hinarap nila ang isa pang bangin. Sa ibaba, matatalim na bato, isang maling hakbang lang ay maaaring magtapos ng paglalakbay. Nanginig si Mayumi, ngunit mahigpit na hinawakan siya ni Elias. Hindi tayo titigil. Naniniwala ka ba? Naniniwala! Sigaw niya kasabay ng paghawak ng mahigpit sa kamay niya. Nagpatuloy sila, umaakyat sa mga bato. Iniiwasan ang malalalim na bangin at sa wakas, habang papalubog ang araw, narating nila ang isang malaking kuweba sa gilid ng bundok. Madilim ang loob, may mga kakaibang tunog na parang bulong ng libu-libong kaluluwa. Dito nagtatago ang mangkukulam, sabi ni Elias. Malalim ang boses. Kung gusto nating basagin ang sumpa, kailangan nating lampasan ang kuweba. Bawat hakbang ay puno ng panganib. Huminga ng malalim si Mayumi, tumingin sa liwanag mula sa ahas. Napagtagumpayan na natin ang maraming hamon, hindi ako matatakot sa kuweba na ito. Pumasok sila sa kuweba, nabalot ng dilim, tanging kumikislap na liwanag ng ahas at kwintas ang gabay. Umalingaw-ngaw ang kanilang hininga sa buong kuweba, kasabay ng maliit na patak ng tubig mula sa kisame. Ang malamig na hangin ay nagpahapdi sa balat, ngunit ramdam ni Mayumi ang lakas ng pananampalataya sa kanyang puso. Sa loob ng kuweba, hinarap nila ang mga ilusyon na nilikha ng mangkukulam, mga imahe ng kanyang mga magulang, kaibigan, at maging ng sarili ni Mayumi. Lahat ay sinusubukang hilahin siya palayo sa paglalakbay. Ngunit tuwing ganito, isinasara niya ang mga mata, humihinga ng malalim, at muling tinitingnan si Elias. Ang kanyang mga mata ay malumanay, nagbibigay lakas, at nagpapaalala na manatiling matatag sa pananampalataya. Sa tapang, nalampasan niya ang bawat ilusyon, hindi pinapayagan ang dilim na makagulo. Ang ahas ay nakapulupot sa kanyang braso, mas maliwanag ang liwanag na parang ilaw na gabay. Sa wakas, narating nila ang labasan sa loob ng kuweba, kung saan ang liwanag ng buwan ay tumatama diretso sa tuktok ng bundok bulan. Huminga ng maluwag si Mayumi, pawis ang tumutulo, ngunit nagliliyab ang kanyang mga mata ng determinasyon. Alam niya na ang pinakamalaking hamon, ang direktang pagharap sa mangkukulam, ay naghihintay. Ngunit ngayon, wala na siyang takot. Kasama niya si Elias, may pananampalataya sa puso, at ang mahiwagang ahas na nakasama niya sa bawat panganib. Sumisilip ang liwanag ng buwan sa gilid ng bundok, pinapaliwanag ang natitirang daan. Hinawakan ni Mayumi ang kamay ni Elias at sinabi, "Kaya natin ito, babasagin natin ang sumpa." Tumingin si Elias sa kanya, may mainit na ngiti sa labi. "Naniniwala ako sa iyo, Mayumi. Magtatagumpay tayo." At sa malamig na liwanag ng buwan sa bundok bulan, nagpatuloy ang kanilang paglalakbay, handang harapin ang tunay na kapangyarihan ng mangkukulam at ang huling mga bitag ng kapalaran. Nang ang buong buwan ay nakabitin sa tuktok ng bundok bulan, ang pilak na liwanag nito ay bumalot sa kabundukan, lumilikha ng mahiwagang tanawin na kumikislap na parang isang kagubatan ng mga bituin. Nakatalikod si Mayumi sa bungad ng yungib, kung saan pumapalibot ang matinding kadiliman at tumitibok ng mabilis ang kanyang puso. Dito nagtatago ang bruha at dito rin malulutas ang sumpa ni Elias. Nakatayo si Elias sa tabi niya, nagliliyab ang mga mata at naglalabas ng banayad na liwanag ang kanyang katawan. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Mayumi, tila nagbibigay ng lakas at tiwala sa kanya. "Mayumi, naniniwala ako sa iyo. Halika, pumasok tayo. Kapag nagkaisa tayo, walang makakapigil sa atin." Huminga siya ng malalim, nanginginig ang noo sa pawis, ngunit matatag ang mga mata. "Hindi tayo aatras.
Ililigtas kita, Elias, at babaliin ang sumpa. Pumasok sila sa yungib. Makapal na parang masa ang dilim at ang liwanag mula sa ahas, at kwintas lamang ang sapat upang makita ang maliit na landas sa unahan. Tahimik ang paligid. Tanging mabilis na paghinga at tunog ng kanilang mga hakbang ang maririnig. Biglang may umalingaw-ngaw na malupit na tawa, malamig na parang yelo. Dapat ka bang nakapasok dito, hangal na bata? Elias, akala mo ba makakatakas ka sa akin? Lumitaw ang bruha, nakasuot ng itim na balabal, ang mga matay naglalagablab na pula. Itinaas niya ang mga kamay, at ang hangin at dilim ay umiikot sa paligid niya tulad ng bagyo. Nanginig ang buong yungib sa lakas ng kanyang presensya. Ramdam ni Mayumi ang matinding kapangyarihan ng bruha, ngunit hindi siya umatras. Nagtagpo ang kanyang mga mata at ni Elias, at sa sandaling iyon, nahanap niya ang kanyang lakas. Hinawakan niya ang kamay niya, bumulong, malalampasan natin ito. Manalig lamang tayo sa isa't isa. Tumalon ang ahas. Ang liwanag mula sa katawan nito ay sumiklab. Bumuo ng isang enerhiyang bilog sa paligid nila. Ang kuwintas ni Mayumi ay nagliwanag ng mas maliwanag kaysa dati, sumanib sa liwanag mula kay Elias at sa ahas. Isang makinang nasinag ang tumama sa bruha, nagdulot sa kanya ng pagkabigla at panlumo. Nagpakawala ang bruha ng matatalim na alon ng dilim na parang mga patalim patungo sa kanila. Tumalikod si Mayumi, ngunit isang maliit na liwanag mula sa kwintas ay bumuo ng kalasag na nagprotekta sa kanya. Ramdam niya ang mahiwagang lakas mula sa pananampalataya at pagmamahal, isang kapangyarihang mas malakas kaysa kahit anong mahika. Sumugod si Elias. Inatake ang bruha gamit ang enerhiya ng liwanag mula sa kanyang katawan. Nagbanggaan ang dilim ng bruha at liwanag, sumabog ang mga itim na usok at kumikislap na mga sparks. Nanginig ang buong yungib. Umaalingaw-ngaw ang huni ng hangin at dagundong ng kulog. Nakita ni Mayumi ang mga ilusyon ng nakaraan, mga magulang, kaibigan, at maging siya mismo, tila nagtatangkang pigilan siyang iwan si Elias. Pumikit siya, huminga ng malalim, at muling bumukas ang mga mata, tumingin kay Elias. Huwag tayong matakot sa ilusyon. Manalig lamang tayo sa isa't isa. Napulupot ng ahas ang kanyang braso. Naglabas ng mas maliwanag na liwanag, parang nagbibigay lakas kay Mayumi. Pumikit siya. Iniisip na si Elias ay muling magiging ganap na tao, at sabay nilang babaliin ang sumpa. Isang alon ng enerhiya mula sa puso niya ang dumaloy, sumanib sa liwanag mula kay Elias. At sa ahas, bumuo ng malakas na alon ng liwanag sa buong yungib. Sumigaw ang bruha. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Umiikot ang bagyo sa paligid niya na parang nais lamunin ang liwanag. Ngunit, hindi umatras si Mayumi. Sumigaw. Ang himala ay atin. Magwawagi tayo. Sumabog ang liwanag ng malakas, na parang kulog na yumanig sa buong bundok bulan. Sumigaw ang bruha, at unti-unting naglaho ang dilim. Sa sandaling iyon, ang anyo ni Elias bilang ahas ay nagningning ng maliwanag at dahan-dahang nagbalik sa kanyang ganap na anyo bilang tao. Nakatayo siya, nagliliyab ang mga mata, at ang mabait na ngiti ay muling nagpakita sa kanyang mukha. Mayumi, dahil sa iyo, ako'y napalaya. Bungad ni Elias, may halong luha at kagalakan. Tumakbo si Mayumi. Niyakap siya ng mahigpit, luhay dumadaloy. Nagaka natin, bumalik ka na. Ang bruha, mahina at wala ng kapangyarihan, ay sumigaw ng huling beses at naglaho sa manipis na usok. Muling naging payapa ang yungib. Ang liwanag ng buwan ay bumalot sa buong bundok, sumasalamin sa mga bato at lupa. Ang paligid ay kumikislap na parang panaginip. Hinawakan ni Elias ang kamay ni Mayumi. Tumingin ng malalim sa kanyang mga mata. Ikaw ay tunay na espesyal. Walang iba ang makakagawa nito. Ngumiti si Mayumi, puspos ng kaligayahan. Nalampasan natin ang lahat, Elias. Ngayon, ang sumpa ay nabuwag at maaari ka nang bumalik sa iyong kaharian. Ni Elias ay niyakap siya. Ramdam ang init mula sa kamay ni Mayumi. Hindi ko na kailangang bumalik ng mag-isa. Gusto kong laging nandyan ka, kasama ko, upang bumuo ng bagong buhay walang dilim
walang sumpa. Naantig si Mayumi, luhay dumadaloy. Gusto ko rin yon. Sama-sama tayo, Elias. Ang buong buwan ay nagliwanag sa bundok bulan bilang saksi sa naganap na himala. Ang ahas na ngayoy bumalik sa tunay na anyo ni Elias ay bahagyang yumuko bilang pasasalamat kay Mayumi. Mula noon, ang bundok bulan ay walang dilim o sumpa. Ang kagubatan ay muling luntian. Ang mga ibon ay masiglang umaawit at ang mga ilog ay umaagos ng malinaw. Nakatayo sina Mayumi at Elias sa tuktok ng bundok, magkahawak kamay, tumatanaw sa malayong abot tanaw. Alam nila na ang tunay na himala ay hindi lamang ang pagbuwag ng sumpa, kundi ang lakas ng pananampalataya, pagmamahal, at tapang na hindi sumusuko. Bumulong si Mayumi. Ito ang bagong simula, hindi lang para sa iyo, Elias, kundi para sa ating dalawa. Ngumiti si Elias. Iniangat siya sa kanyang mga bisig, may nagniningning na mga mata. At mula ngayon, sabay tayong haharap sa lahat ng hamon, ngunit hindi na matatakot. Ang liwanag ng buwan ay bumalot sa magkasintahan sa tuktok ng bundok bulan, kung saan ang himala at pagmamahal ay nanaig sa dilim, nag-iwan ng isang alamat na mananatiling tatatak sa puso ng lahat ng nakasaksi. Sumikat ang araw sa bundok bulan, ang gintong liwanag ay kumalat sa buong lambak at kagubatan. Wala ng dilim, wala ng sumpa, tanging kapayapaan at sigla ang bumalot sa paligid. Nakatayo si Mayumi at Elias sa tuktok ng bundok, magkahawak kamay, nakatanaw sa malayong abot tanaw, kung saan ang luntiang kagubatan at umaagos na batis ay sumasalamin sa liwanag ng umaga. Maingat na hinaplos ni Elias ang buhok ni Mayumi. Malumanay ang boses. Mayumi, dahil sa iyo, ako ay malaya na. Dahil sa iyo, nawala ang dilim. Wala akong ibang masabi, kundi taos-pusong pasasalamat. Ngumiti si Mayumi, may luha sa mata. Bumalik ka na. Hindi ko kailangan ng pasasalamat. Sapat na para sa akin na ligtas ka. Magkasama nilang tiningnan ang daang kanilang pinagdaanan. Ang matarik na bato, malalim na bangin, at mga bitag ng mangkukulam, lahat ay naging bahagi na lamang ng nakaraan. Ngunit, ang mga alaala ay nanatiling tatak sa puso, nagpapaalala sa kanila ng lakas ng tapang at pananampalataya. Nagpasya silang bumaba ng bundok, pabalik sa lambak kung saan ang buhay ay dumadaloy ng payapa. Sa daan, muling sumigla ang kagubatan, umaawit ang mga ibon, namumukadkad ang mga ligaw na bulaklak, at dumadaloy ng malinaw ang mga batis. Para bang binabati sila ng kalikasan, pasasalamat sa paglaya nila sa bundok bulan mula sa matagal na sumpa. Nang malapit na sila sa maliit na baryo, sa paanan ng bundok, nakita ni Mayumi ang mga tao na nagtatrabaho sa bukid. Ang mga mukha nila ay masaya at maliwanag. Ang halakhak ng mga bata ay pumuno sa buong baryo, at naunawaan niya na ang himala ay hindi lamang nagbago kay Elias o sa kanya, kundi nagdala rin ng kagalakan sa lahat ng nilalang sa paligid ng bundok bulan. Mahigpit na hinawakan ni Elias ang kamay ni Mayumi. Bubuo tayo ng bagong buhay, Mayumi. Isang buhay na walang dilim, walang takot, tanging pag-ibig at pag-asa lamang. Tumango si Mayumi, may liwanag ng pananampalataya sa mga mata. Tama, natalo natin ang mga hamon, at ngayon ay oras na upang tamasahin ang bunga. Ngunit alam ko, ang mahalaga ay hindi lang ang resulta, kundi ang paglalakbay na nagpapatibay sa atin. Dumating sila sa lumang bahay ni Mayumi, kung saan siya lumaki kasama ang pamilya. Tumakbo ang kanyang mga magulang, at niyakap siya ng mahigpit. Luha ng kaligayahan ang tumulo sa kanilang mukha. Tumingin sila kay Elias, puno ng paggalang at pasasalamat. Salamat, Mayumi. Salamat sa pagbibigay ng himala sa aming pamilya at sa buong baryo. Jumuko si Elias, may banayad na niti. Tayo ay tagapagpatupad lamang ng tadhana. Kung wala ang tapang at pananampalataya ni Mayumi, hindi ko mararanasan ang kalayaan. Sa hapon, naglakad sila sa paligid ng baryo. Ang mga bata ay tumatakbo at naglalaro, at ang mga tao ay nagkukwento tungkol sa kanilang pambihirang paglalakbay. Ang kwento ng mahiwagang ahas at matapang na dalaga ay naging buhay na alamat sa puso ng lahat.
Sa isang gabi, bumalik sila sa bundok bulan, nakatayo sa tuktok at nakatanaw sa lambak. Ang buwan ay buo, ang liwanag nito ay sumasaklaw sa payapang paligid. Mahinahong hinawakan ni Elias ang kamay ni Mayumi. Kapag nakikita ko ang liwanag ng buwan, naaalala ko ang bawat hamon na ating nalampasan, bawat mapanganib na hakbang, bawat sandaling imposible, ngunit dahil sa iyo, narating natin ang dulo. Humiga si Mayumi sa balikat niya. Tama, at alam ko, hindi lang ang sumpa ang nabasag, kundi ang ating mga puso ay nagkakaugnay magpakailanman. Ano man ang hamon, palagi tayong magkasama. Nagpasya silang bumuo ng isang payapang tahanan sa bundok bulan, isang maliit na bahay kung saan ang tao at kalikasan ay nagkakaisa. Nagtanim sila ng puno, inalagaan ang mga hayop, at binuksan ang pinto para sa lahat ng nilalang na nais manirahan. Ang kanilang kwento ay naging alamat, ipinamamana sa maraming henerasyon, na nagpapaalala sa lahat ng lakas ng tapang, pagmamahal, at hindi matitinag na pananampalataya. Araw-araw, tinuruan ni Elias si Mayumi kung paano gamitin ang liwanag upang protektahan ang bundok bulan laban sa anumang dilim. Natutunan niyang makiisa sa kalikasan, intindihin ang huni ng mga ibon, ang agos ng tubig, at natutunan niyang ang tunay na himala ay matatagpuan sa mga simpleng bagay, sa pagmamahal, tapang, at dalisay na puso. Isang umaga, nakita ni Mayumi ang dating ahas. Ngayoy bumalik sa kanyang tunay na anyo bilang Prinsipe Elias. Naglalaro, kasama ang mga squirrel at maliit na ibon sa gubat. Ngumiti siya, napagtanto na ang himala ay hindi lamang nagligtas kay Elias kundi nagdala rin ng buhay at kagalakan sa lahat ng nilalang sa paligid. Nagbago rin ang maliit na baryo. Sa paanan ng bundok, mas naging magkakaugnay ang mga tao. Natutunan nila mula sa kwento ni Mayumi at Elias na ang tapang at pananampalataya ay kayang lampasan ang anumang dilim. Lumaki ang mga bata at ikinukwento ang alamat na ito, nagbibigay inspirasyon sa susunod na henerasyon. Tuwing gabi, sa ilalim ng buong buwan, nakatayo sina Mayumi at Elias sa tuktok ng bundok bulan, magkahawak kamay, nakatanaw sa malayong abot tanaw. Alam nila na anuman ang hamon sa hinaharap, laging magkasama silang haharapin ito. Dahil ang himala ay hindi lamang paglaya mula sa sumpa, kundi lakas ng pananampalataya, pagmamahal at tapang, isang lakas na kayang gawing realidad ang pangarap. At sa gayon, ang kwento ay nagtatapos hindi sa isang tuldok, kundi nagbubukas ng bagong kabanata, kabanata ng kaligayahan, pag-ibig, pananampalataya, at himalang namumuhay sa bawat dalisay na puso. Ang liwanag ng buwan ay sumasaklaw sa buong bundok bulan, saksi sa pambihirang paglalakbay ni Mayumi at Elias, isang alamat na mananatiling buhay sa puso ng mga naniniwala sa himala at sa kapangyarihan ng pag-ibig. Maagang umaga sa baryo ng San Vicente, sinisikatan ng unang liwanag ng araw ang mga daang lupang may hamog. Ang lamig ng umaga ay hindi pa ganap na nawawala, ngunit ang basa-basang hangin ay nagbibigay buhay sa lahat ng bagay. Mula sa malayo, ang tili ng manok ay humahalo sa pagkaluskos ng mga dahon sa hangin, bumubuo ng musika na nagbabadya ng bagong araw. Sa gitna ng payapang tanawin, ang pamilya ni Isko ay patuloy na nakikipaglaban sa mahirap na buhay. Si Isko, ang ama, ay nakayuko sa taniman ng langka, isang kakaibang punong natagpuan niya ilang buwan na ang nakalipas. Ang puno ay mataas, may magaspang na balat, ngunit naglalabas ng kakaibang liwanag tuwing gabi. Ang bawat bunga ng langka ay bilog at gintong dilaw na parang may manipis na alikabok na kumikislap. Alam ni Isko na hindi ito karaniwang puno, ngunit dahil sa pangamba at kahirapan, pinangalagaan niya ito kahit hindi niya maintindihan kung bakit ito espesyal. "Papa, ano ang kakainin natin ngayon?" tanong ni Lira, ang panganay na anak na babae na may nanginginig na boses. Naglalarawan ang kanyang mga mata ng takot sa gutom. Karaniwan, ang kanilang agahan ay ilang pinakuluang kamote o malamig na kanin mula sa kahapon.
Si Elena, ang ina, ay mabilis na pinunasan ang mga kamay na may dumi at ngumiti ng mahina sa anak. Maghahanap tayo ng kahit ano sa bakuran, anak ko. Tumango si Lyra, ngunit ang kanyang tingin ay nakatuon sa puno ng langka. Narinig na niya ang mga kakaibang kwento tungkol sa puno mula sa kanyang mga magulang, ngunit hindi pa rin siya lubos na naniniwala. Kung totoong mahiwaga ang punong ito, makakatulong kaya ito para mailigtas ang mama at papa? Bulong ni Lyra sa sarili, halo ng pag-aalinlangan at pag-asa. Pagsapit ng hapon, nang ang araw ay nagsimulang lumihis patungong kanluran, tiningnan ni Isko ang paligid ng taniman. Biglang may malamig na hangin na dumaan, nagpapakilos sa mga dahon ng langka na parang humihinga mula sa katawan ng puno. Isang mahinang puting liwanag ang sumiklab. Lumapit si Isko at dahan-dahang hinaplos ang puno. Bumilis ang tibok ng kanyang puso, parang may ipinapadala itong kakaibang enerhiya sa kanyang mga kamay, at mula sa dilim sa likod ng puno may anyo ang lumitaw. Sa unang pagkakataon, nakita ni Isko si Lakan Puti, isang puting tikbalang na may maliwanag na mga mata at kahanga-hangang tindig. Hindi ito kasing laki ng tao, ngunit naglalabas ng di mabilang na kapangyarihan na nagpatahimik sa lahat ng paligid. Isko, wika ni Lakan Puti sa mababang tinig na umalingaw-ngaw sa isip niya. Matagal na kitang hinihintay. Ang punong langka na ito ay hindi para sa kayamanan o pagkasarili. Nandito ito upang turuan ka ng aral tungkol sa pasasalamat, pamilya, at pagkakaisa. Lumingon si Isko, bahagyang nanginginig, ngunit ramdam ang hindi mapigilang kuryusidad. Sino po kayo at bakit pinili ninyo ang pamilya ko? Ako si Lakan Puti, tagapangalaga ng punong ito. Dapat kang dumaan sa pagsubok. Kung hindi mo mauunawaan ang tunay na kahulugan ng puno, mawawala sa iyo ang lahat ng iyong tinatangkilik at mapapahamak ang iyong pamilya. Si Lyra, na nakatayo sa tabi ng ina, ay walang kaalam-alam sa pangyayaring ito. Tiningnan niya ang ama, puno ng pagdududa. Papa, nananaginip ka lang, di ba? Ngumiti lang si Isko ng mahina, ngunit sa kanyang puso, napagpasyahan niyang ipagtanggol ang puno, hindi para sa kayamanan o kapakinabangan, kundi para sa kinabukasan ng kanyang mga anak at ng mga tao sa paligid. Pagdating ng gabi, tahimik ang taniman, tanging huni ng mga kulisap ang naririnig, ngunit ang puno ng langka ay nagliliwanag. Ang banayad na gintong liwanag nito ay tila naggagabay. Nakatayo si Lyra sa tabi ng bintana, nakatitig sa liwanag. Sa panaginip, nakita niya ang malabong imahe. Siya at ang kanyang pamilya ay nakatayo sa ilalim ng isang langit na puno ng mga bituin, kasama si Lakan Puti at ang nagliliwanag na puno ng langka. Isang pakiramdam ng kapayapaan at hamon ang dumaloy sa kanyang puso. Kinabukasan, lumabas si Isko at si Lyra sa bakuran at napansin nilang lumaki na ang mga bunga ng langka. Ilan sa mga ito ay may kakaibang tunog, parang bumulong, "Gamitin ninyo kami ng matalino, huwag maging sakim." Habang naguguluhan ang pamilya, mula sa malayo, si Cardo, ang inggit na kapitbahay, ay palihim na sumilip sa bakuran. Ang kanyang mga mata ay nagningning sa kasakiman. Kung ang punong ito ay makapagdadala ng yaman kay Isko, kukunin ko para sa aking sarili. Bulong niya, may maitim na ngiti sa labi. Unti-unti, nagbago ang atmosfera sa baryo. Nagsimulang mag-usap ang mga tao. Narinig ko, may kakaibang puno ng langka ang pamilya ni Isko. Siguradong yayaman sila. Ang iba ay may halong inggit, ang ilan ay namamangha. Ngunit hindi hinayaan ni Isko na maagaw siya ng tsismis. Naalala niya ang sinabi ni Lakan Puti, ang kasakiman ay magdadala ng kapahamakan. Tinuruan niya ang kanyang mga anak, kung nais nating matulungan, dapat munang matulungan natin ang iba. Ganito binabasbasan ng punong ito ang tao. Lumipas ang panahon at nagsimulang baguhin ng puno ng langka ang buong baryo ng San Vicente. Ang mga mahihirap na pamilya ay natulungan ni Isko sa pamamagitan ng mga bunga ng langka o sa kaalaman kung paano alagaan ang puno, at unti-unting bumuti ang kanilang pamumuhay.
Ngunit ang dilim ay nanatiling nagbabantay. Hindi pinalampas ni Cardo ang pagkakataon. Nakipagsabwatan siya kay Aling Isabel, isang makapangyarihang mambabarang na gumagamit ng itim na mahika at mga orasyon upang sirain ang puno at agawin ang pamilya ni Isko. Sumilip ang bukang liwayway, ang banayad na gintong liwanag ay tumama sa mga lumang bubong ng baryo ng San Vicente. Ngunit ang katahimikan ay napuno ng pagdududa. Ang huni ng mga ibon ay tila maingat, parang nararamdaman nila ang anino ng panganib. Si Isko ay nakatayo sa tabi ng puno ng langka. Hawak ang puno, ramdam pa rin ang lamig ng nakaraang gabi. Sa kanyang puso, kumakalat ang pangamba. Nagsisimula na ang plano ni Cardo at Aling Isabel. Lumitaw si Lakan Puti. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang banayad na gintong liwanag ang dala niya, kundi isang matinding puting liwanag. Isko, malapit na ang panganib, sabi ni Lakan Puti. Malalim ang tinig na parang kulog. Hindi lang siya sakim, delikado rin siya. Kung hindi ka handa, ang buong pamilya at ang puno ng langka ay malalagay sa panganib. Tumango si Isko, ramdam ang mabigat na responsibilidad sa kanyang balikat. Alam niyang hindi niya kakayaning harapin ito ng mag-isa. Kailangan kong protektahan ang puno at ang mga bata. Pero paano ko gagawin iyon? Kailangan mong matutong makipagtulungan, hindi lang sa tao, kundi pati sa mga espiritong nagbabantay sa puno. Dapat mong maunawaan na ang tunay na lakas ay hindi lamang nasa puno ng langka, kundi sa puso at pagkakaisa, diin ni Lakan Puti. Habang nagpaplano sina Isko at Lakan Puti, tumakbo si Lira papalapit, kumikislap ang mga mata. Tatay, kahapon narinig ko ang puno. Ang mga bulong nito. Sinasabi nitong tulungan ko ang lahat. Ngumiti si Isko at hinawakan ang kamay ng anak. Tama anak, kung gagamitin natin ang lakas ng puno para sa makasariling layunin, mawawala ang lahat. Pero kung marunong tayong magbahagi, tayo ay mapoprotektahan. Sa kabilang dulo ng baryo, nag-uusap sina Cardo at Aling Isabel. Si Aling Isabel, ang makapangyarihang mangkukulam na may mahabang pilak na buhok at matalim na mata, ay ngumiti ng misteryoso. Ang puno ng langka ay hindi para manatili sa pamilya ni Isko magpakailanman. Kung sisirain natin ito, lahat ay magiging atin. Tumango si Cardo. Nagliliyab ang mata sa kasakiman. Ngunit sa pagkakataong ito, kailangan nating maging maingat. Magbabantay si Lakan Puti. Kung malalaman niya ang plano natin, mabibigo tayo. Sa hapon, nagsimulang magulo ang baryo ng San Vicente. Nagtipon ang mga tao sa palayan ng langka, nag-uusap tungkol sa mga mahiwagang nangyayari. Ang ilang bata, puno ng kuryosidad, ay lumapit sa puno, ngunit agad silang sinalubong ng banayad na gintong liwanag bilang paalala. Huwag mang himasok. Nakakita si Isko nito at nagpasya na turuan ang baryo kung paano alagaan ang puno, ngunit hindi niya isiniwalat ang tunay na lakas nito. Espesyal ang punong ito, ngunit tanging sa mga marunong magmahal at magkaisa ito makakatulong, sabi niya. Samantala, tahimik na pumasok si Cardo sa kalapit na gubat, naghahanap ng mga sangkap para sa kanilang sumpa. Sinundan siya ni Aling Isabel. May hawak na lumang libro na puno ng kakaibang simbolo, bumubulong ng mga itim na orasyon. Bawat hakbang nila ay tila nagiiwan ng malamig na bakas na nagpapayanig sa puno ng langka bilang babala. Pagdating ng gabi, naging mabigat ang hangin. Nagtipon ang pamilya ni Isko, ngunit ang mga mata nila ay nakatuon pa rin sa puno. Ramdam ni Lira ang pagbabago. Tila nag-aalala ang puno at humina ang banayad na gintong liwanag. Tatay, pakiramdam ko may gustong kumuha sa puno, sabi ni Lira. Nanginginig ang tinig. Hinawakan ni Isko ang kamay ng anak, nakatingin sa puno. Tama anak, kailangan nating itong protektahan at kakayanin natin. Ngunit una, kailangan nating maintindihan ang tunay na lakas ng puno. Sa gabing iyon, muling lumitaw si Lakan Puti. Ang puting liwanag ay bumalot sa buong hardin, bumuo ng mahiwagang bilog. Isko, tuturuan ko kayo ng iyong mga anak.
Ang puno ng langka ay hindi lamang pagkain o kayamanan. Ito ay daan patungo sa espiritual na lakas, sa koneksyon sa kalikasan at sa mga espiritu sa paligid. Hindi pa tuluyang naiintindihan ni Isko, ngunit sa kanyang puso, mas matatag ang tiwala niya kay Lakan Puti at sa puno ng langka kaysa dati. Mag-aaral tayo upang maprotektahan ang pamilya at ang baryo. Siya'y nagpatibay ng loob. Kinabukasan, sinimulan ni Isko at Lira ang kanilang pag-aaral kasama si Lakan Puti. Natutunan nilang maramdaman ang enerhiya ng puno, pakinggan ang bulong ng mga dahon, at damhin ang kakaibang tibok ng bunga. Bawat aralin ay nagpapatibay ng kanilang ugnayan sa puno at sa isa't isa. Samantala, hindi titigil sina Cardo at Aling Isabel sa kanilang mga plano. Isinasagawa nila ang mga itim na ritual, naglalagay ng mga sumpa sa paligid ng baryo na nagpapagalaw sa mga bagay at nagpapalipad sa kanila. Nagsimulang mangamba ang mga tao at napagtanto ni Isko na ang lakas ng puno ay hindi lamang nasa bunga, kundi sa pagkakaisa at paniniwala ng mga tao. Isang gabi, nakatayo si Lira sa tabi ng puno, nakapikit ang mga mata at hinaplos ang bunga ng langka. Narinig niya ang tinig ni Lakan Puti. Isipin mo ang pinakamagagandang bagay. Kapag malakas ang paniniwala, ipapakita ng puno ang lakas na iyon. Ngunit kung nanaig ang kasakiman, sisibol ang dilim. Natakpan ng dilim ang baryo ng San Vicente. Tanging ang mahinang liwanag ng buwan ang sumisinag sa mga puno. Bumubuo ng mga mahabang anino sa lupa. Tahimik ang paligid na halos bawat pagkaluskos ng dahon ay nakakakilabot. Ang dating payapang baryo ngayon ay tila humihinga ng may kaba, naghihintay sa darating na pangyayari. Sa maliit na bahay, gising si Isko buong gabi, nakatuon ang mga mata sa taniman ng langka. Naririnig niya ang mga kakaibang tunog, ang humahagik-hik na hangin, ang mga sanga na kumikiskis na parang nagbababala at mga hindi matukoy na tunog mula sa kagubatan. Si Lira, ang kanyang anak na babae, ay mahimbing ang tulog, ngunit paminsan-minsan ay nakangisi sa panaginip, tila nararamdaman ang kakaibang pangyayari. Sa kabilang panig ng gubat, isinasagawa ni Cardo at Aling Isabel ang kanilang huling ritual. Gumawa sila ng bilog gamit ang tuyong sanga, tinambakan ng itim at pulang pulbos, at pinalilibutan ng mahihinang kandila. Binuksan ni Aling Isabel ang lumang aklat at binubulong ang mga orasyon na nagpapabigat at nagpapaalab sa hangin. Ngayong gabi, ang puno ng langka ay magiging sa atin. Bulong ni Aling Isabel, may ningning ng kasakiman sa mga mata. Walang makakapigil, hindi si Isko, hindi si Lakan Puti, pati na ang buong baryo. Tumango si Cardo, nanginginig ang mga kamay ngunit puno ng determinasyon. Isang ritual lang at lahat ay magbabago. Kapag sumikat ang buo at maliwanag na buwan sa puno ng langka, ang kapangyarihan ay sa atin. Samantala, naramdaman ni Isko ang kakaibang enerhiya mula sa puno. Tumakbo siya palabas, nakita ang mga dahon na nanginginig ng malakas at ang banayad na gintong liwanag ng mga bunga ay naging mapulang liwanag. Lumitaw si Lakan Puti. Pinaliligiran siya at si Lira ng dalisay na puting liwanag. Malapit na ang panganib. Wika ni Lakan Puti. Mabigat na parang kulog ang tinig. Gumagamit sina Cardo at Aling Isabel ng itim na mahika. Kung hindi natin pipigilan, mawawala sa atin ang kapangyarihan ng puno at ang dilim ay tatabunan ang buong baryo. Mahigpit na hinawakan ni Isko ang kamay ng anak. Ramdam ang mabilis na tibok ng puso. Ano ang dapat nating gawin, Lakan Puti? Bata pa ang anak ko. Hindi natin pwedeng hayaang mapahamak siya. Ang pananampalataya at tapang ang pinakamalakas na sandata. Ngunit dapat kang maniwala sa lakas ng puno ng langka at higit sa lahat, magkaisa sa mga tao sa paligid. Diin ni Lakan Puti. Kasabay nito, sinimulan ni Cardo at Aling Isabel ang ritual. Uminit ang hangin, lumipad ang mga tuyong dahon, at napuno ang paligid ng mga kakaibang tunog at parang mga bulong
ng mga espiritu. Unti-unting kumalat ang dilim. Bumubuo ng mga kakaibang anyo, minsan tila tao, minsan kakaibang hayop. Hindi nag-atubili si Isko. Tumakbo siya patungong baryo. Tinawag ang lahat na magsama sa paligid ng puno ng langka. Sa una, naguluhan ang mga tao, ngunit nang makita nila ang mapulang liwanag mula sa puno, naunawaan nilang seryoso ang pangyayari. Kahit natatakot, matatag silang tumayo kasama nina Isko at Lira. Dapat nating ipagtanggol ang puno, sigaw ni Isko. Walang sino man ang pwedeng sumira. Kung magkaisa tayo, tayo ang magwawagi. Nakatayo si Lira sa tabi ng ama. Hawak ang puno, nakapikit ang mga mata. Pinakinggan niya ang mga bulong ng puno. Ramdam ang tibok mula sa mga bunga. Isang mahina, ngunit malakas na enerhiya ang dumaloy sa kanya. Nagbigay tapang at determinasyon. Ang dilim mula sa ritual ni Cardo at Aling Isabel ay sumugod sa puno ng langka, ngunit nang tumama sa banayad na liwanag ng puno, naitaboy ito. Nagsimula ang labanan ng liwanag at dilim. Ang puting liwanag ni Lakan Puti ay sumalpok sa itim na mahika, bumuo ng pulang at lilang kislap. Yumanig ang lupa at naglabas ng ugong ang puno. Sumigaw si Cardo, galit. Hindi pwede! Bakit napakalakas ng galiwanag? Nakangisi si Aling Isabel. Nanginginig ang mga kamay habang ang mahika ay bumabalik sa kanila. Ang puno, ito ay tumutugon. Hindi atin. Lumapit si Isko, puno ng tapang. Ang punong ito ay para sa lahat, para sa mga nagmamahal at nagkakaisa. Hindi ninyo ito maaring agawin gamit ang itim na mahika. Naramdaman ng mga tao sa baryo ang kakaibang enerhiya mula sa puno. Nagkakahawak kamay sila. Inilaan ang pananampalataya at pagmamahal sa puno. Unti-unti, ang banayad na gintong liwanag ay naging malakas na puting liwanag. Itinaboy ang dilim pabalik kay Cardo at Aling Isabel. Sumigaw si Lira, umalingaw-ngaw sa buong bakuran. Hindi namin hahayaan kayong saktan ng puno. Dahil sa lakas ng sama-samang tao, pilit na umatras sina Cardo at Aling Isabel. Ngunit lumitaw si Lakan Puti sa gitna ng puting liwanag, humarang sa pagitan nila at ng puno. Bigo ang inyong panlilinlang. Umatras na bago lamunin ng dilim. Sa wakas, nawala ang dilim na puno ng puting liwanag ang buong bakuran at huminga ng maluwag ang lahat. Nakatayo ang puno ng langka, nagliliwanag, na parang ngumingiti sa mga nagbabantay sa kanya. Tiningnan ni Isko si Lira, may luha sa mga mata. Magaling ang ginawa mo dahil sa iyo. Naprotektahan natin ang puno, ngunit dapat tayong maging mapagbantay. Hindi ganap na nawawala ang dilim. Nakatayo ang mga tao ng San Vicente sa paligid, puno ng pananampalataya at determinasyon. Napagtanto nila na ang tunay na lakas ay hindi lamang nasa puno ng langka, kundi sa pagkakaisa, tapang, at paniniwala sa kabutihan. Sa gabing iyon, puno ng liwanag at tawa ang baryo ng San Vicente. Nakatayo pa rin ang puno ng langka, matayog at malakas. Patunay na ang mga nagmamahal at nagpoprotekta sa kalikasan ay laging makakatanggap ng karapat-dapat na gantimpala. Nagsimula ang umaga sa San Vicente na may malungkot na kalangitan. Ang mabigat na kulay abo ng ulap ay dumarating mula sa bundok. Humahampas ang malakas na hangin na nagpapalindol sa mga sanga na parang nagbabadya ng kakaiba. Nagsimulang maramdaman ng mga tao ang kakaibang pangyayari. Tahimik ang mga ibon, maputik ang tubig sa mga sapa, at may kakaibang amoy sa hangin, parang halo ng dagta at usok. Nakatayo si Isko sa harap ng bahay, hawak ang puno ng langka. Ramdam niya ang malakas na tibok mula sa bunga, ngunit ngayon, hindi na ito ang dalisay na puting liwanag ng nakaraang gabi. Isang bagong enerhiya, bahagyang marahas, at naglalagablab ng pulang liwanag ang nagmumula sa bunga ng langka. May paparating, sabi ni Isko kay Lira, ang kanyang anak na babae. Tumingin ang bata sa puno ng langka. Maliwanag ang mga mata, ngunit may halong pangamba. Tatay, si Cardo at Aling Isabel ba iyon? Tumango si Isko. Tiyak, hindi nila makakalimutan ang pagkatalo nila.
Hahanapin nila ang paraan para maghiganti. Sa kadiliman ng gubat, nag-uusap sina Cardo at Aling Isabel. Hindi na sila nanguutos ng diretso, kundi pinili nilang gamitin ang bagyo bilang sandata. Bumubulong si Aling Isabel ng komplikadong mga orasyon, humuhugis ng sinaunang simbolo sa lupa, at nagsimulang umiikot ng malakas ang hangin. Ang mga tuyong dahon ay lumilipad sa paligid, bumubuo ng maliit na buhawi sa kanilang paligid. Hindi na tayo lalapit ng diretso, sabi ni Aling Isabel. Nagliliwanag ang mata sa kasakiman. Hayaan lang ang kalikasan na laban sa kanila, mawawasak ang puno ng langka, at makakamtan natin ang kapangyarihan. Ngumiti si Cardo, hinawakan ang kamay ng babae, ramdam ang tagumpay. Tama, kapag dumating ang bagyo, walang makakapagligtas sa puno, at ang baryo ay kakaluhod sa atin. Sa San Vicente, nagsimulang mangamba ang mga tao nang humampas ang malakas na hangin kasabay ng kulog at kidlat. Bumuhos ang malakas na ulan, nalunod ang mga daan patungong baryo, nabuwal ang mga puno, lumipad ang mga bubong, at handa nang umapaw ang mga sapa. Nagtipon ang mga tao sa paligid ng bahay ni Isko, kung saan nakatayo pa rin ang puno ng langka. Ngunit ngayon, humihina ang puting liwanag sa harap ng lakas ng kalikasan. Alam ni Isko na hindi sapat ang paniniwala at pagkakaisa lamang. Naalala niya ang aral ni Lakan Puti. Kapag pinagsama ang kadiliman at kalikasan, kailangan mong hanapin ang nakatagong lakas sa loob ng puno ng langka. Yun lamang ang paraan upang maprotektahan ang baryo at pamilya. Inawakan ni Isko ang bunga ng langka, pumikit, at sinubukang kumonekta ng mas malalim sa enerhiya nito. Isang malakas na daloy mula sa katawan ng puno ang dumaan sa kanyang braso, tumagos sa puso, at ginigising ang isang lakas na hindi pa niya naramdaman dati. Pumutok ang puting liwanag, kumalat sa paligid ng puno, naging mga pakpak ng liwanag na humarang sa hangin at ulan. Tumingin si Lira sa kanyang ama. Namumukha ang mata, at ang liwanag mula sa puno ay kumakalat sa paligid niya. Ramdam niya ang malakas na tibok mula sa bunga ng langka, na parang puso rin niya. Tatay, ramdam ko rin ang lakas. Ngumiti si Isko. Alam niyang nagsisimula ng buksan ng anak ang nakatagong lakas. Tama, Lira. Magkakasama tayong lalaban. Walang makakawasak sa puno ng langka kung tayo ay nagkakaisa. Lalong lumakas ang bagyo. Ang kulog ay umuungal sa bundok na parang dagundong ng Diyos ng kulog. Tumingin sina Cardo at Aling Isabel mula sa malayo. Hindi makapaniwala nang ang puting liwanag ng puno ng langka ay winawasak ang bawat buhawi. Umiikot ang hangin, ngunit matatag ang liwanag, hinaharangan ang lahat ng kanilang itim na kapangyarihan. Ngunit hindi sumuko si Aling Isabel. Bumulong siya ng mga sinaunang orasyon, ngayong nakatuon sa paggawa ng maliit na ulan ng apoy na layuning sunugin ang hardin sa paligid ng puno. Bumagsak ang mga patak ng apoy, sinusunog ang lupa at mga sanga, ngunit mabilis na ginabayan ni Isko ang puting liwanag. Pinalitan ito ng singaw ng tubig, pinrotektahan ang puno at ang lahat. Pinanood ng mga tao sa San Vicente ang eksenang ito, puno ng paghanga at pag-asa. Napagtanto nila na ang tunay na lakas ay hindi lamang nagmumula sa puno ng langka, kundi sa paniniwala, tapang at pagmamahalan sa isa't isa. Hawak-hawak ang kamay, nagkaisa sila sa enerhiya ng puno, pinatatag ang puting liwanag, itinulak pabalik ang bagyo at ang kadiliman ni Cardo at Aling Isabel. Nagtagal ang labanan ng maraming oras, ngunit sa huli, ang matinding puting liwanag, pinagsama sa paniniwala at pagkakaisa, ay nagwagi laban sa lahat ng kasamaan. Napilitang umatras sina Cardo at Aling Isabel, ngunit ngayon hindi sa galit, kundi may pag-iingat. Alam nila na ang kapangyarihan ng puno ng langka ay hindi madaling sakupin, at anumang pagbabalik ay haharap sa mas malaking lakas. Pagkatapos ng bagyo, muling tahimik ang San Vicente. Nakatayo pa rin ang puno ng langka, mas maliwanag kaysa dati, bilang patunay na ang mga marunong magmahal at mag-alaga sa kalikasan ay palaging may gantimpala. Tiningnan ni Isko si Lira. Nakita ang anak na mas matured, mas matapang, at handang harapin ang susunod na hamon.
Ngunit ang kalangitan sa bundok ay nanatiling maulap. Ang mga kakaibang senyales mula sa kalikasan ay hindi pa tuluyang nawala at ang kadiliman ay nagtatago pa rin, naghihintay ng pagkakataon. Alam ni Isko na ito lamang ang unang pagsubok. Ang mga darating na hamon ay mas komplikado, mas delikado, ngunit naniniwala siyang sa pagmamahal at sa nakatagong lakas mula sa puno ng langka, kaya nilang malampasan ang anumang pagsubok. Matapos ang malakas na bagyo, tila muling naging payapa ang baryo ng San Vicente. Ngunit sa ilalim ng dilim, patuloy na nagpaplano sina Cardo at Aling Isabel. Alam nila na ang kapangyarihan ng puno ng langka ay naging isang mahirap lampasang hadlang, kaya't sa pagkakataong ito, nagpasya silang hindi direktang umatake, bagkus gumamit ng mas maingat na panlilinlang upang sirain ang tiwala at pagkakaisa ng mga taga-baryo. Isang gabi ng mahinang liwanag ng buwan, naupo si Cardo sa harap ng mesa. Ang kumikislap na kandila ay sumasayag sa kanyang malamig na mukha. Mas malakas kaysa sa inaasahan ang liwanag mula sa puno ng langka. Wika niya kay Aling Isabel. Kung nais nating magtagumpay, wala nang ibang paraan kundi sirain ang tiwala mula sa loob. Kailangan nating maghasik ng pag-aalinlangan at takot. Tumango si Aling Isabel, may ningning ng ambisyon sa mga mata. Gagawa ako ng mga tsismis, mga pangyayari na magpapaniwala sa mga tao na hindi naligtas ang puno ng langka. Kapag nawala ang kanilang tiwala, humina ang kapangyarihan ng puno at sa oras na iyon, tayo na ang umatake. Samantala, sa San Vicente, patuloy sina Isko at Lira sa pagpapanumbalik ng mga bahay na nasira. Ikinwento ng mga taga-baryo ang mga kakaibang pangyayari. Dumilim ang tubig sa mga ilog, kakaibang kilos ng ilang hayop, at mga mahiwagang liwanag sa gubat tuwing gabi. Alam ni Isko na may hindi tama. Hinawakan niya ang isang bunga ng langka, pumikit, at naramdaman ang enerhiya. Malakas pa rin ang puting liwanag mula sa puno, ngunit may bahagyang itim na enerhiya, banayad ngunit hindi nakikita, na palihim na kumakalat. Lira, nararamdaman mo ba ito? Tanong ni Isko. Nagkunot noo ang bata, sinusubukang makinig. Nakikita, parang ulap na may dilim, nakapalibot sa puno ng langka, sagot niya. Tumango si Isko. Alam niyang nagpapatuloy ang panlilinlang ni Cardo at Aling Isabel. Nagpasya siyang palakasin ang tiwala at pagkakaisa ng mga taga-baryo bago tuluyang manaig ang dilim. Kinabukasan, tinipon ni Isko ang mga taga-baryo sa pangunahing plaza. Ikinuwento niya ang mga kakaibang pangyayari, binigyang diin na ang puno ng langka ay hindi lamang simbolo, kundi pinagmumulan ng kapangyarihang nagtatanggol sa kanila. Hindi natin dapat katakutan ng dilim, wika niya. Ang ating pananampalataya ang pinakamalakas na sandata. Kapag nawala ito, magwawagi ang bagyo at dilim. Nakinig ang mga taga-baryo. Ngunit may ilan pa ring nag-aalinlangan, lalo na ang mga nakasaksi sa pinsala ng bagyo. Sa dilim, pinagmamasdan ni Cardo at Aling Isabel ang bawat pag-usisa at ngumingiti sa bawat pagdududa. Nagpasya si Aling Isabel na gumamit ng mas mapanlinlang na taktika. Lumikha siya ng mga ilusyon gamit ang mahika. Isang gabi, biglang kumislap ng kakaiba ang puting liwanag ng puno ng langka. Bumuo ng mga nakakatakot na anino sa harap ng mga taga-baryo. Ilan ang natakot at tumakas. Naniwala na may dala itong malas ang puno. Agad na naunawaan ni Isko at Lira ang panlilinlang. Ito ay laro ni Cardo at Aling Isabel, wika ni Isko. Sinusubukan nilang palabasin sa atin ang sariling lakas. Kailangan nating magkaisa ng higit kailanman. Bagaman bata pa, natutunan na ni Lira kung paano gamitin ang kapangyarihan ng puno. Hinawakan niya ang bunga, pumikit, at nakisabay sa enerhiya sa paligid. Nagningning ang puting liwanag, winasak ang mga anino at ilusyon, at naghatid ng kapanatagan sa mga taga-baryo. Ngunit hindi sumuko si Cardo at Aling Isabel. Nagpasya silang umatake ng direkta, ginagamit ang ilang nag-aalinlangan na taga-baryo. Nagpanggap silang mga estranghero, nagsabog ng tsismis na ginagamit ni Isko ang puno para sa sariling kapakinabangan.
at may darating na malaking trahedya kung hindi susunod ang mga tao. Ang mga tsismis na ito ay nagdulot ng pag-aalinlangan sa ilan. Nagsimulang maghiwalay ang mga tao, pinahina ang kolektibong tiwala. Napagtanto ni Isko na hindi sapat ang sariling lakas mula sa puno. Kailangan ding gamitin ang talino at pananampalataya upang ibalik ang pagkakaisa. Nagsimula sina Isko at Lira ng plano. Gagamitin nila ang liwanag ng puno upang lumikha ng isang seremonya na magpapatunay sa tunay na lakas ng tiwala at pagkakaisa. Magtitipon ang mga taga-baryo, hahawakan ng puno at sabay-sabay magpapalabas ng positibong enerhiya. Winawasak ang lahat ng panlilinlang ng dilim. Dumating ang gabi ng kapistahan ng liwanag. Nagtipon ang buong baryo sa paligid ng puno ng langka. Nagniningning ang puting liwanag. Ramdam ng bawat isa ang malakas na tibok ng puno. Nagiging isa ang lahat. Pinangunahan ni Lira ang tradisyonal na awit. Binubuhay ang positibong enerhiya. Nakatayo si Isko sa tabi, mata puno ng pagmamalaki sa lahat. Sa dilim pinanood ni Cardo at Aling Isabel ang tanawin. Nalaman nila na ang tunay na lakas ay hindi lamang nasa mahika o bagyo, kundi sa pananampalataya at pagkakaisa. Sa kabila ng lahat ng panlilinlang, matatag pa rin ang puting liwanag ng puno ng langka at tiwala ng mga taga-baryo. Itinaboy ang dilim. Sa wakas, napilitang umatras sina Cardo at Aling Isabel, nangakong maghahanap ng ibang paraan. Alam nila na hindi pa tapos ang labanan, ngunit ngayon ay naunawaan nilang hindi madaling pasukin ang San Vicente. Pagkatapos ng kapistahan, nagdiwang ang mga taga-baryo ng kanilang tagumpay, ngunit hindi nakatulog ng payapa si Isko. Alam niyang babalik ang dilim, mastuso at mapanganib, ngunit batid din niya na sa pagmamahal, pananampalataya at nakatagong kapangyarihan ng puno ng langka, laging may pagkakataong magtagumpay sila. Katatapos lamang ng San Vicente sa pagdiriwang ng liwanag, ngunit ang katahimikan ay tumagal lamang ng ilang sandali. Ang kadiliman, bagamat napigil, ay tahimik na nanatili, palihim na pumapasok sa isipan ng mga nag-aalinlangan at mahina ang loob. Hindi nagtagal ang pagkatalo para kina Cardo at Aling Isabel. Alam nila na upang tuluyang supilin ang San Vicente, kailangan nilang sirain ang tiwala mula sa ugat, hindi lamang sa pamamagitan ng ilusyon. Isang maingat na plano ang inilatag sa madilim na silid, kung saan kumikislap ang mga kandila sa kanilang malamig na mukha. Ngayon, hindi lamang pisikal na atake ang gagawin natin, sabi ni Cardo. Malamig, ngunit mapanlin lang ang tinig. Tutulak tayo ng direkta sa puso at isip ng mga taga-baryo. Naniniwala sila sa liwanag at sa puno ng langka. Ngunit kung ipapanim natin ang pagdududa at takot na mawala ang mahal sa buhay, babagsak sila. Ngumiti si Aling Isabel, puno ng kasakiman. Ipapaniwala natin sa kanila na ang puno ng langka ay isinumpa. Kapag napuno sila ng takot, mawawala ang kanilang pagkakaisa at sa sandaling iyon, makukuha natin ang lahat. Samantala, araw-araw na pinoprotektahan ni Isko at Lira ang puno ng langka, ngunit napapansin nila ang pagbabago. Dahil sa pagdiriwang ng liwanag, nagsimulang mas malalim na maramdaman ni Lira ang nakatagong enerhiya sa loob ng puno. Ang liwanag mula sa puno ay hindi lamang malakas, kundi sumasalamin sa damdamin ng bawat isa. Pinapaliwanag ng paniniwala, pinapahinay ng takot. Isang umaga, nagising si Lira na may kakaibang kaba. Nakita niya ang mga anino na palihim na gumagala sa paligid ng baryo at nagiging hindi regular ang enerhiya ng puno. Tatay, may nangyayari, bulong ni Lira. Ang puno ng langka, humihina ito. Hinawakan ni Isko ang balikat ng anak. Hindi natin pwedeng hayaang mangyari yun, Lira. Ang kadiliman ay hindi lamang mula sa labas, kundi mula rin sa puso ng bawat isa. Kailangan nating protektahan ng tiwala at turuan ang mga taga-baryo na huwag matakot. Samantala, sinasamantala ni Cardo ang mga nag-aalinlangan upang kumalat ang masamang tsismis. Niloko ang ilang kabataan na si Lira ay ginagamit ang puno ng langka para manipulahin ang lahat. Ang mga tsismis na ito
ay nagdulot ng pagkakahiwalay sa ilang tao kay Lyra at Isko na naglagay sa kanila sa matinding presyur sa damdamin. Upang pigilan ang plano, nagpasya si Isko na turuan si Lyra kung paano kontrolin ang enerhiya ng puno ng langka. Hindi lamang sa damdamin kundi sa matibay na kalooban. Tinuruan niya ang anak kung paano maramdaman ang enerhiya sa paligid, tukuyin ang totoo at hindi totoo, at gamitin ang liwanag upang itaboy ang kadiliman. Sinimulan ni Lyra ang pagsasanay. Hinawakan ang bunga ng langka sa gubat, pumikit at nag-concentrate. Ang puting liwanag mula sa puno ay kumalat, humahalo sa tibok ng kanyang puso. Ramdam ni Lyra ang bawat enerhiya, paniniwala ng mga nagmamahal, takot ng mga tusong tao, at ang kadiliman na itinanim ni Cardo at Aling Isabel. Sa isang sandali, biglang sumugod ang kadiliman na nagdulot kay Lyra ng pagkahilo. Bumukas niya ang mata, nakita ang mga baluktot na mukha ng mga taga-baryo, puno ng pangamba at takot. Ngunit sa halip na matakot, huminga siya ng malalim at nag-concentrate sa paniniwala sa loob. Biglang sumiklab ang puting liwanag, pinawi ang mga ilusyon at pinatahimik ang takot. Samantala, napansin ni Cardo at Aling Isabel na nabigo ang kanilang plano. Hindi makakalat ang kadiliman habang pinangungunahan ni Lyra at Isko ang mga taga-baryo upang panatilihin ang tiwala. Kailangan nating maging mas malupit, sigaw ni Cardo. Masyado nang malakas si Lyra. Kailangan natin ng ibang plano. Lumakas ang pag-usbong ng kadiliman. Sa pagdilim, biglang dumating ang isang maliit na bagyo sa San Vicente. Ngunit hindi ito natural. Umiikot ang mga itim na ulap sa paligid ng puno ng langka, kulog at kidlat na parang babala. Nanginig ang mga taga-baryo. Ilan ay tumakbo, ang iba ay nagtipon sa paligid ni Isko at Lyra. Hinawakan ni Isko ang kamay ni Lyra, tumingin sa kanyang mga mata. Handa ka na ba? Ito ang pinakamalaking pagsubok natin hanggang ngayon. Tumango si Lyra, puno ng determinasyon ang mga mata. Hinawakan niya ang puno ng langka, ramdam ang bawat tibok at bawat puting liwanag na dumadaloy sa kaluluwa ng lahat. Sumiklab ang liwanag mula sa puno, pinawi ang mga itim na ulap, pinatahimik ang bagyo. Hawak-hawak ang kamay ng bawat isa, bumuo sila ng bilog na nagprotekta sa puno, at ang kolektibong lakas ay humalo sa enerhiya ni Lyra. Itinaboy muli ang kadiliman. Ngunit hindi sumuko si Cardo at Aling Isabel. Alam nila na pansamantala lamang ang pagkatalo at maghahanap sila ng mas sopistikadong paraan upang talunin ang San Vicente. Sa ngayon, nananatili ang kadiliman, nagtatago at naghihintay ng pagkakataon. Muling bumalik ang katahimikan sa San Vicente matapos ang bagyo, ngunit pansamantala lamang ang kapayapaang iyon. Bagaman patuloy na nagniningning ang liwanag ng puno ng langka, may mga kakaibang senyales pa rin na gumagala sa buong baryo. Pangingilabot ng liwanag, mga hangin na may kasamang kakaibang tunog, at isang hindi nakikitang bigat na bumabalot sa lahat. Sa madilim na silid nila, nakatayo si Cardo at Aling Isabel sa harap ng mapa ng San Vicente. May ngiting mapanlin lang sa mukha. Alam nila na sa pagkakataong ito, kung nais nilang manalo, kailangan nilang lusubin ang puso ni Lyra at ang espiritu ng mga taga-baryo. Mas malakas kaysa dati ang liwanag ng puno ng langka, wika ni Aling Isabel. Nanginginig ang boses sa halo ng kaba at excitement. Ngunit kung maghasik tayo ng takot sa mga pinakamamahal ni Lyra, hindi niya ito kakayanin. Tumango si Cardo. Tama, gagawa tayo ng ilusyon. Ipapaniwala kay Lyra na siya'y nabigo at ang mga mahal niya sa buhay ay nasa panganib. Kapag natakot siya, humina ang liwanag at sisikat ang dilim. Samantala, napansin ni Isko ang mga kakaibang pangyayari sa baryo. Mga hayop na natataranta, mga puno na nanginginig kahit walang hangin, at kakaibang pag-alon ng liwanag mula sa puno ng langka. Alam niyang hindi basta-basta susuko si Cardo at Aling Isabel. Tinawag ni Isko si Lyra. Anak, ito ang pinakamalaking pagsubok na darating sa atin. Kailangan mong manatiling matatag, hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa buong baryo. Huminga ng malalim si Lyra, puno ng determinasyon ng mga mata. Ramdam niya ang bawat enerhiya sa paligid, pinaghihiwalay kung alin ang totoo at alin ang ilusyon. Alam niya
na kung hahayaan niyang maagaw ng takot ang kanyang isipan, mananalo ang dilim sa San Vicente. Pagdating ng gabi, bumalot ang dilim sa buong baryo na parang itim na balabal. Biglang humihip ang malamig na hangin, dala ang mga aninong espiritu ng mga taong minamahal ni Lyra. Sa ilusyon, nakita niya si Isko at ang mga kaibigan na nakatali sa dilim, humihingi ng tulong, ngunit hindi makaalis. Nanlumo si Lyra, mabilis ang tibok ng puso. Hindi totoo. Ilusyon lang ito, bulong niya. Unti-unting humina ang liwanag mula sa puno ng langka, parang halos namamatay na. Dumiretso si Isko sa kanya, hinawakan ang balikat. Lyra, kailangan mong maniwala na hindi ito totoo. Ang liwanag sa loob mo, sa puno at sa puso ng mga taga-baryo, mas malakas ito kaysa anumang dilim. Ituon mo ang pananampalataya mo. Pumikit si Lyra, huminga ng malalim at hinawakan ang puno ng langka. Inisip niya ang puting liwanag na sumisiklab mula sa kanyang puso, kumakalat sa buong baryo. Unti-unti, nawala ang mga anino, ngunit nanatili ang bakas ng takot. Sa kabilang dako, pinagmamasdan ni Cardo at Aling Isabel mula sa malayo, ngumingisi ng malisyoso. Mas malakas ang bata kaysa sa inaasahan, sabi ni Cardo. Ngunit sa pagkakataong ito, kailangan nating umatake ng direkta. Gumamit sila ng sinaunang ritual, tinawag ang makapal na ulap ng dilim at kinontrol ang enerhiya ng puno mula sa malayo. Nanginig ang puno, humina ang liwanag kada segundo, at ang mga maningning na tuldok ay lumipad na parang malapit nang mawala. Tumingin si Isko kay Lyra. Alam niyang tanging ang lakas ng isip at dalisay na pananampalataya ang makakapagligtas sa puno ng langka. Anak, ngayon ang pagkakataon mong patunayan na tunay kang tagapangalaga ng San Vicente. Gamitin ang liwanag mula sa puso mo. Huminga ng malalim si Lyra. Iniipon ang lahat ng enerhiya niya. Inisip niyang hawakan ng bawat taga-baryo ang isa't isa. Pinagsama ang pananampalataya at pag-asa. At mula rito, sumiklab ang malakas na puting liwanag. Winasak ang ulap ng dilim. Tumigil ang malakas na hangin. Umatras at nawala ang dilim. Nagniningning ng higit sa dati ang liwanag ng puno ng langka. Nililiwanag ang buong baryo at bumalik ang kapayapaan. Sa pagkakita ng kabiguan nila, umatras si Cardo at Aling Isabel. Hindi pa tapos, bulong ni Aling Isabel. Nanginginig ang boses ngunit puno ng panlilinlang. Babalik kami, sumigaw at nagyakapan ang mga taga-baryo sa ligaya at kaligayahan. Napagtanto nila na ang tunay na lakas ay hindi lamang nagmumula sa puno ng langka, kundi mula sa kanilang pananampalataya, pagmamahal at pagkakaisa. Nagising ang San Vicente sa ilalim ng makinang nabukang liwayway. Matapos ang mahabang gabi ng pagsubok, kumalat ang liwanag mula sa puno ng langka sa bawat sulok. Pinapalaganap ang liwanag sa mga lugar na dating sinasakop ng kadiliman. Lumabas ang mga taga-baryo sa kanilang mga bahay. Maliwanag ang kanilang mga mata sa tiwala at kaligayahan. Ngunit alam ni Lyra na ang huling hamon ay hindi pa tuluyang natapos. Nakatayo siya sa burol, nakatingin sa abot tanaw, kamay ay nakahawak pa rin sa puno ng langka. Sa isip niya, lumilitaw ang imahe ni Cardo at Aling Isabel. May mga ngiting mapanira at mga lihim na balak na hindi pa nahahayag. Hindi sila titigil, wika ni Lyra sa sarili. Ngunit handa na ako. Lumapit si Isko sa kanya. Puno ng pagmamalaki ang tingin. Napakagaling ng ginawa mo, Lyra. Ngunit ang tunay na lakas ay hindi lamang nagmumula sa liwanag ng puno, kundi sa pagmamahal, tiwala, at tapang sa puso mo. Huminga si Lyra ng malalim. Ramdam ang tibok ng kanyang puso na kasabay ng ritmo ng buhay ng buong baryo. Alam niya na ngayon, kailangan nilang harapin ng direkta si Cardo at Aling Isabel kung nais nilang magkaroon ng tunay na kapayapaan sa San Vicente. Samantala, sa malayo, nagtipon si Cardo at Aling Isabel ng kanilang lihim na hukbo, mga dating nadala ng kadiliman. Inihahanda nila ang huling labanan, kung saan wala ng ilusyon o panlilinlang, tanging direktang pakikipaglaban na lamang. Ngayon, sisirain natin ng lubusan ang puno ng langka, sabi ni Cardo.
malamig ang tinig. Kapag nawala ang liwanag, kakalat ang kadiliman sa buong San Vicente at makokontrol natin ang lahat. Tumango si Aling Isabel, puno ng kasakiman ang mata. Hindi lamang ang puno, ipapalaganap natin ang takot sa puso ng mga taga-baryo. Kapag nawala ang kanilang tiwala, manghihina ang liwanag mula sa loob. Pagdilim na at nanahimik ang buong San Vicente sa harap ng paparating na bagyo, naghanda sina Lira, Isko at ang matatapang na taga-baryo gumawa ng depensa sa paligid ng puno. Nagliyab sila ng mga apoy, nagbasa ng mga orasyon at ikinonekta ang kanilang enerhiya sa liwanag ng puno. Nagsimula ang labanan nang pumasok sina Cardo at Aling Isabel sa baryo. Ang mga ulap ng kadiliman ay pumapalibot sa kanila. Kumikislap ang liwanag mula sa puno ng langka. Nanginig ang mga taga-baryo, ngunit nanatiling matatag si Lira. Iniisa ang buong tiwala niya sa liwanag. Gumamit si Cardo ng lahat ng taktika, gumawa ng mga ilusyon na masakit, binago ang mga mahal sa buhay ni Lira sa mga nasugatang imahe at tinawag ang mga nakakatakot na nilalang ng kadiliman. Ngunit hindi natakot si Lira. Tiningnan niya ang puso ng bawat taga-baryo, ang tiwala at pag-asa sa kanilang mga mata, at ipinasa ang enerhiya na iyon sa puno ng langka. Nagkaroon ng labanan ng liwanag at kadiliman. Pumutok ang puting liwanag ng puno, pinawi ang lahat ng dilim. Umatras sina Cardo at Aling Isabel, namangha sa dalisay na lakas na hindi pa nila nakita. Hindi pwede, bulong ni Aling Isabel. Nanginginig ang kamay habang kumakalat ang liwanag sa bawat madilim na sulok ng kanyang kaluluwa. Ngunit hindi sumuko si Cardo. Tumakbo siya upang sirain ang puno sa kanyang mga kamay. Ngunit mabilis na humarap si Lira sa kanya. Kumalat ang liwanag ng puno sa buong katawan niya. "Tumigil ka, Cardo! Wala ka ng daang pauwi!" Sa sandaling iyon, ramdam ni Cardo ang kakilakilabot na lakas ng liwanag. Ang lahat ng kanyang balak, ambisyon at galit ay nawala sa dalisay na liwanag. Bumagsak siya, nakapikit ang mata ngunit walang laman. Napagtanto na ang kadiliman ay hindi kailanman tatalo sa tiwala. Dumating si Aling Isabel upang iligtas siya, ngunit mahinang inabot ni Lira ang kamay niya. Hindi tayo nakikipaglaban upang sirain, nakikipaglaban tayo upang palayain. Ang liwanag mula sa puno ng langka ay dumampi kay Aling Isabel. Pinawi ang kasakiman at galit sa kanyang puso, pinalitan ng pagsisisi at kamalayan. Nang sumikat ang araw, nakahiga sina Cardo at Aling Isabel sa lupa at pagod, ngunit wala ng masamang intensyon. Napagtanto nila na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa kadiliman o kapangyarihan, kundi sa kabutihan, tiwala at tapang ng tao. Sumulpot ang mga taga San Vicente, nagdiwang at nagyakap. Ibinahagi ang kanilang kaligayahan matapos ang mahabang labanan. Nakatayo si Lira sa burol, nakahawak sa puno ng langka. Kumakalat ang liwanag sa paligid bilang simbolo ng pag-asa at lakas ng espiritu. Lumapit si Isko at hinawakan ang balikat ni Lira. "Nailigtas mo ang baryo, nailigtas mo ang lahat, at nailigtas mo ang iyong sarili. Ito ay tagumpay hindi lamang ng liwanag, kundi ng pagmamahal, tiwala at tapang." Ngumiti si Lira, puno ng paniniwala ang mga mata. Laging mananatili ang liwanag kung maniniwala tayo sa ating sarili at poprotektahan ang pinakamahalaga. Mula noon, ang San Vicente ay hindi na lamang karaniwang baryo. Naging alamat ito kung saan ang liwanag ng puno ng langka ay sumisimbolo sa pag-asa, nagpapaalala na maaaring dumating ang kadiliman anumang oras, ngunit laging tatalo ang liwanag sa pamamagitan ng tiwala, pagmamahal at tapang. Sa mga sumunod na araw, natutunan ni Cardo at Aling Isabel na mamuhay sa kabutihan at pagsisisi. Tumulong sila sa mga taga-baryo na ayusin ang pinsala, nakilahok sa mga ritual para protektahan ang puno ng langka, at unti-unti naging bahagi ng komunidad. Nagpatuloy si Lira sa kanyang paglalakbay, hindi lamang bilang tagapangalaga ng puno ng langka, kundi bilang inspirasyon sa bagong henerasyon. Tinuturuan sila kung paano maniwala, magkaisa, at harapin ang hamon. Ang kwento tungkol sa kanya at sa San Vicente ay naging alamat, ikinukwento sa maraming henerasyon.
nagpapaalala na ang liwanag ay palaging mananaig sa kadiliman kung matatag ang puso. Ang hamog ng umaga ay nananatili sa mga palayan at sa baryo ng San Vicente, ngunit ang unang sinag ng araw ay tumagos sa mga sanga ng puno, sumilay sa higanteng puno ng langka. Matatag pa rin ang puno. Ang mga hinog na langka ay kumikislap sa gintong dilaw na para bang ngumiti sa pamilya ni Isko. Sa sandaling payapa, nakatayo si Lira sa mataas na burol, nakatingin sa baryo kung saan naganap ang mga nakakatakot na pangyayari. Naalala niya ang bawat araw na puno ng pangamba, bawat gabi na pinalilibutan ng kadiliman at galit. Ngunit naalala rin niya ang mga sandali na kasama ang pamilya, matapang na lumalaban upang protektahan ang isa't isa. Nagawa ko na, bulong ni Lira, puno ng pagmamalaki ngunit kasabay ang damdaming pangamba na hindi pa mawala pagkatapos ng mga pagsubok. Lumapit sina Isko at Martha sa anak, hinawakan ang balikat ni Lira. Nalampasan natin ang lahat dahil sa pagkakaisa, tapang at paniniwala na hindi kailanman mamamatay. Sabi ni Isko, nanginginig ang tinig dahil sa damdamin. Oo, Lira, ngumiti si Martha. Ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang pisngi. Nailigtas mo hindi lamang ang pamilya natin, kundi pati ang buong baryo. Sa malayo, nakatayo sina Cardo at Aling Isabel sa gilid ng kagubatan. Ang mga mata ay namamangha sa tanawin. Ang galit, kasamaan, at mga planong malupit na kanilang binuo ay ngayoy tila pinawi ng liwanag ng puno ng langka at pagkakaisa ng pamilya ni Isko. Hindi nagsalita si Cardo, tanging yumuko lamang sa unang pagkakataon na naunawaan na ang kanyang ambisyon at makasariling hangarin ay nagdala sa kanya sa bingit ng kapahamakan. Huminga ng malalim si Aling Isabel, nanginginig ang tinig. Marahil, nagkamali tayo. Ang mundong ito ay hindi lamang tungkol sa mahika at kapangyarihan, kundi tungkol din sa puso, tapang at sakripisyo. Lumapit si Lira. Ang mga mata ay puno ng determinasyon, ngunit hindi nawawala ang malasakit. Kung tunay ninyong nais itama ang mali, magsimula sa pagtulong sa iba, sa halip na maghasik ng galit. Wika niya, seryoso ngunit puno ng impluwensya. Isang sandaling katahimikan ang bumalot, tanging ang hangin na humahaplos sa mga dahon at ang huni ng mga ibon sa kagubatan ang maririnig. Ang puno ng langka ay tila nanginginig. Ang liwanag mula sa mga hinog na bunga ay kumakalat sa buong lupa, bumabalot sa baryo sa isang mainit na siklo ng liwanag. Pumikit si Lira, yumuko ang ulo, ramdam ang espiritual na lakas na kumakalat, isang kapangyarihang hindi kayang sirain ng kasakiman o galit.